Sa kabila ng banta ng peligro, nangibabaw ang kabayanihan ng isang OFW nang iligtas ang isang matanda at isang bata sa malaking sunog sa Hong Kong. Isa lang siya sa mga Pilipinong nakaligtas sa trahedyang ikinasawi ng halos 160. Nakatutok si Darlene Kai. Nabagsakan na yung kawayan, yung meat, umaapoy na. Tapos umuulan na ng bato na may kasamang apoy. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako makalabas dito. Kailangan namin mabuhay. Parang pasong nagmarka sa kanyang isipan ang takot ng OFW na si Vane Maris Verador nang masunog ang isang residential complex sa Hong Kong noong November 26. Nasa isa sa 7 gusali siya ng Wang Fuk Court noon nang makarinig ng pagputok. Mama! Nagulat din ako kasi parang binabasag na nila yung pintuan ng katabi namin. So nung pababa na kami, karga-karga ko yung bata. Sabi ko, bakit sa hagdanan kami bumaba? Then 15th floor pababa kami, naamoy ko na yung usok. Sabi ko, hala, doon ako nagpanik. Mula 17th floor, agad siyang bumaba sa hagdan bitbitang bata at akay ang matandang kasama nila sa tirahan. Sabi ko, hindi pwede dito ako mamatay. Tapos yung usok, yung amoy ng yung nasusunog. So ang lula nasa likod ko. Ako, nanginginig na ako, yung bata umiiyak na. Takot man, tinataga ni Verador ang loob habang inaalala ang pamilya sa Pilipinas. Nanginginig na talaga ako, pa-down. Sabi ko, kailangan kong umuwi ng Pinas para sa mga anak ko. Gusto ko pang makita mga anak ko. Hindi pwede dito ako mamatay. Kailangan kong umuwi at ligtas yung bata. Pero nang umabot sa ika-5 palapag, matindi na ang naramdaman nilang init mula sa sunog. Yung bata, nag-aalala ako kay umiiyak na siya. Tapos nung palabas na ako, na-shock ako. Kasi ubos na pala yung kabilang building namin. Natulala ako, hindi ako makagalaw. Halos wala na rin anyang natira sa pinanggalingan niyang gusali. Takbo ako ng takbo, karga ko yung bata. Yung lola sunod sa akin. Nung feeling ko na wala ng mga buhangin na nagbabagsakan, akala mo hindi ka na mabubuhay, hindi ka na uuwi sa Pinas at makikita yung mga anak mo. Doon ako sobrang umiyak nang nakita ko na ubos na yung 2 building. Kaya thankful ka na binuhay mo pa ako. Nasa parehong complex din ang Pilipinang si Rowena Paril na mula naman sa ika-9 na palapag ng isang gusali. Hindi ko na talaga yun makita yung daanan namin. Paglingon ko ng ganyan, grabe namumula na yung namumula na yung apoy. Tapos kung dito na naman ako dadaan, grabe yung nagsalpukan na din. Nakaligtas man sila ng kanyang amo, labis naman ang lungkot niya sa pagkasawi ng Pilipinang si Marian Esteban na lagi nilang kasama kapag nagbabantay sila ng mga alaga sa parke. Siguro kung hindi tumawag si Sir sa akin yan, patay talaga ako. Kasi may kapitbahay kaming namatay. Dahil wala kaming narinig, hindi kami wala kaming signal ba na may sunog pala. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.